Shenzong. Anong nangyayari? Oh, tumulong lang ako ng kaunti, pinrotektahan ko lang ang munti nating tahanan. Hindi ko akalain, Shenzong, na hindi lang kayo map-era, ang lakas din pala ninyong makipaglaban. Nagbibiro ka ba? Xiao Zhang, dapat kang matuto ng higit pa sa akin sa hinaharap. Makakatulong iyan sa career mo bilang security guard. Sige na, hindi ko nasasayangin ang oras ninyo. Palem. Lola. Palem po. Kapatid. Palem. Ate. Palem. Darling, mahal ko. May sayad ba ang isang iyon? Huwag mo siyang gagayahin ha, hindi ko rin naman kayang gawin iyon. Bakit ba ang weird nitong si Shenzong? Hindi siya mukhang pinuno ng isang tech company. Sa pagkakaalam ko, parang hindi siya masyadong nakapag-aral. Hindi nakapag-aral pero naging boss ng tech company. Aba, dapat pala akong matuto sa kanya. Pero mukhang hindi siya mabuting tao. Tingin ko rin, mukhang masama ang kutob ko sa kanya. At saka, kuya, nililigawan na niya ng gusto si ate. Wala ka man lang bang nararamdamang kaba? Ako. Oo. Bakit naman ako kakabahan? Dapat ba akong kabahan? Bahala ka na nga. Hello po, dito po sa nightclub Malaking Bao. Ang mga bawsi namin, pwedeng matamis, pwedeng maalat, siguradong busog at masarap. Sabihin nyo lang kung anong palaman ang gusto nyo. Zhang Zong, magpapa-reserve kami ng 100,000 basket ng meat buns. Shenzong, ang delivery nyo po, mauna na po ako. Pumasok na ang 100,000 yuan sa Alipay. Shenzong, sobra-sobra na nga ang binigay ninyong delivery fee. Ito ay, huwag na po. Para ito sa pamilya ko. Munting regalo lang, wala lang ito. O sige. Salamat ha. Mga mag-aaral, ayon sa napagkasunduan ng paaralan, itinalaga si Zhang Xiaohua bilang class monitor ng ating klase, at kasabay nito, siya rin ang magiging study commissioner, labor commissioner, at representative para sa wika, matematika, at Ingles. Zhang Xiaohua, halika rito at bantayan mo ang self-study. Shenzong. Maraming salamat talaga, napakalaki ng tulong ninyo sa aming paaralan. Pumasok na ang 100,000 yuan. Sisimulan na namin agad ang plano para sa pagpapatayo ng bagong gusali ng paaralan. Sige. Zhang Deswai. Ito ang iyong appointment letter. Simula ngayong araw, promoted ka na bilang vice-presidente ng kumpanya. Ikaw ang mamamahala sa logistics management. Ako. Vice-presidente, Shenzong. Binili nyo ang buong tindahan ng bawsi ni Papa. Binigyan nyo ng pulang sobra ang ate ko. At sinusuportahan nyo pa ang paaralan ni Xiaohua. Pati na rin, itinaas nyo si Deswai bilang vice-presidente. Ang mga ginagawa nyo, masyadong nang nakikialam sa personal kong buhay. Pinahihirapan nyo ako. Kung magiging asawa lang kita, lahat ng ito ay magiging normal lang. Gusto ko lang ibigay ang pinakamabuti para sa iyo, at para sa pamilya mo. Ayaw ni Suking. Dapat mong ay respeto ang desisyon niya. Sobra na ang pagrespeto ko sa kanya. Ang hindi niya pagpayag, ang siyang kawalan ng respeto sa akin. Masyado ka namang bilib sa sarili mo. Wala tayong magagawa. Ang pagiging perpekto ko, ang dahilan kung bakit hindi ko mapigil ang mahalin ang sarili ko. Shenzong. Ang mga ginagawa nyo, naaapektuhan na ang pagtutulungan natin. Kung itutuloy nyo pa ito, tatanggi na akong makipagtulungan. Tama, tanggihan ang pakikipagtulungan. Babae ka rin naman. Sabihin mo sa akin, anong dapat kong gawin? Boss, may naisip akong plano. Anong nasa isip mo? Gumamit tayo ng kaunting tulong, kaysa maghintay lang na pumayag siya. Mas epektibo ito. Miss Zhang, inimbitahan kita ngayon, para humingi ng paumanhin sa iyo. Ang panliligaw ko sa iyo noon, ay medyo biglaan at bastos. Sana ay huwag mo itong masamain. Sa totoo lang, ang mga ginawa niyo noon, ay talagang nakakapagtaka para sa akin. Pero naniniwala ako, na wala kayong masamang intensyon. Salamat. Kaya ubusin na natin ang alak na ito, para mabaon na sa limot ang lahat, at ibalik ang ating pagtutulungan. Ano sa tingin nyo? Pwede ba?
Pasensya na, Shenzong. Medyo masama ang pakiramdam ko. Gusto ko na munang umuwi. Medyo matapang ang alak na ito. Lasing ka na, ihahatid kita para makapagpahinga. Bitawan mo ako, kaya mo ba akong pigilan? Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Zhang Deswai. Bakit ka? Nandito na naman ang walang palem. Nandito ako para sunduin si Suking pauwi. Lasing na si Suking at hindi maganda ang lagay niya. Magpapatawag na sana ako ng sasakyan. Ihahatid mo ba siya pauwi? Huwag na. Kaya na naming umuwi mag-isa. Sana nga ay nakarami lang talaga siya ng inom. Kung may iba pang dahilan, hahanapin ko ang katotohanan hanggang sa huli. Paano naman mangyayari yun? Sige, mag-iingat kayo. Hindi ko na kayo ihahatid sa labas. Kahit isang asong ulol, hindi nyo mabantayan ng maayos. Kapag nakuha ko na ang Shangyao Race 8, ako mismo ang gagawa nito. Gagasgasan ko ang mukha ni Zhang Deswai. Magpahinga ka na ng maaga. Suking. Hindi ko kayang samantalahin ang sitwasyon mo. Wow! Xiaohua, hindi ganoon ang nangyari. Makinig ka, ipapaliwanag ko. Naglalakad lang ako habang tulog. Nakita na ng bata ang lahat. Babalik na ako. Ayos ka lang ba? Tungkol sa nangyari kanina, pananagutan kita. Pareho naman nating ginusto yun. Hindi mo kailangang manindigan. Pero ang bagay na ito, parang may mali, di ba? Nilagyan ba ni Shenzong ng gamot ang inumin mo? Kasi kung hindi, hindi ka magkakaganyan. Ka-wild kanina. Sabi ko na nga ba may mali? Ang mga babae kapag nasa labas, dapat marunong mag-ingat sa sarili. Ikaw rin. Iingatan ko ang sarili ko. Titingnan ko lang kung tulog na si Xiaohua. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako, ha? Ano? Nasa kamay namin si Suking. Hindi naman kami mayaman. Bakit nyo siya dinukot? Magkano ba ang gusto nyo? Hindi namin kailangan ng pera. Gusto namin ang lahat ng Race 8 ni Lolo Luo. Sige. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng Race 8. Pakiusap, huwag nyo lang. Sasaktan ng anak ko. Kontakin mo ako kapag handa na ang lahat. Magaling. Kayo ang may gawa nito, no? Ano bang pinaputok ng batsi mo? Kami. Hindi namin kailangan ng ganyang kaduming laro. Shenzong, huwag ka nang magpanggap. Ilabas nyo na si Suking ngayon din. Kamukhang kamukha mo si Qinyu. Pati ang pananalita mo, parehong-pareho. Sayang lang. Dahil wala kang kakayahan gaya ni Qinyu. Sa tingin ko, wala silang masamang balak. Basta ibigay nyo lang ang Race 8. Pakakawalan din nila siya. Bakit naman ako maniniwala sa inyo? Hindi sa ganoon. Ano bang gusto mong mangyari? Kung hindi nyo siya, ilalabas ngayong araw. Ay tatambo ko kayong dalawa. Makinig ka, Zhang Deswai. Para sa Race 8, pinagtiyagaan kita ng matagal. Pero ngayon, ubos na ang pasensya ko. Ikaw, masyado kang sagabal. Mukhang tama nga ang hinala ko. Kayo nga ang dumukot sa kanya. Ang bagay na ito, wala kang kinalaman dito. Kuya, walang silbi ang pagtawag sa akin ng kuya. Ikaw si Qinyu. Kuya. Bakit buhay ka pa? Anong kalokohan ito?
Sinabi ko na kanina, kapag hindi nyo ibinigay ang tao, papatayin ko kayo. Anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kinulong nila ako. Mabuti naman kung ganoon. Kuya. Ginawa namin ito para iligtas ang aming sarili. Anong ibig mong sabihin? Kuya. Suking. Wala talaga kaming ibang magagawa. Kaming tatlo ay pawang mga ulila, isang weekend 15 taon na ang nakakaraan. Isinama mo kami, tumakas sa ampunan para makita ang dagat, nakakita kami ng ulan ng bulalakaw. Hindi namin akalain na pagkalipas ng ilang panahon, nagkaroon kaming lahat ng kakaibang lakas. Noong una, masaya talaga kami. Pero nalaman namin kalaunan, kahit na nagkaroon kami ng kakaibang lakas, ngunit ang aming katawan ay kailangang magdusa sa epekto ng radyasyon. Ayos lang ako. Pagkaalis sa ampunan, pinangunahan mo kami, kumita ng maraming pera sa madidilim na paraan, at pagkatapos ay itinayo ang KXMH Teknolohiya Kumpanya, kuya, para mas mapag-aralan. Ang gamot para mabawasan ang radyasyon, ay nagpunta sa ibang bansa. Ano nang nangyari pagkatapos? Paano siya nawalan ng alaala? Noong nakaraang buwan lang, matapos subukan ni kuya, ang pinakabagong gamot, nagkaroon ito ng matinding side effect. Sa kasamaang palad ay pumanaw siya. Ako. Patay na. Hindi namin akalain na buhay pa pala si kuya. Oo nga, maayos naman ako ngayon. Paano nangyari iyon, kuya? Ikaw. Uminom ka ba? Ng Shangyao Race 8 ng pamilya Zhang. Hindi ako uminom niyan. Ang natatandaan ko ay tinamaan ako ng kidlat. Tama, iyon nga. Bago mawala ang alaala, tinamaan ako ng kidlat. Ng isang beses. Kidlat. Uuwi ako para hingin kay Lolo ang Race 8. Baka makatulong ito sa inyo. Kumusta? May nararamdaman ka bang pamilyar? Dito ka nakatira dati. Napakaiba sa pakiramdam. Maupo ka. Kuya. Dati tayong magkasamang lumalaban. Maraming beses na tayong muntik mamatay ng magkasama. Talaga bang wala ka nang maalala? May pamilya ba ako? Wala. Ang pagkakaroon ng pamilya ay napakadelikado para sa atin. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng anumang kahinaan. Sa dami ba naman ng ating mga naging kaaway, pagkatapos ko, ni Lolo, ng lola mo, ng ate mo at ng kapatid mo, ay nagkaisa kaming bumoto, bago mo patuluyang maibalik ang alaala mo. Kami, ay formal na nagpapalam sa iyo, magiging miyembro ka na ng pamilya Zhang. At ang pangalan mo ay, Zhang Deswai. Kung mananatili pa ako sa piling nila, siguradong madadami sila sa akin, masisira ang pamilya nila at mapapahamak sila, parang simula pa noong isilang tayo. Ay itinadhana na tayong mag-isa. Zhang Deswai, matapos ibigay sa iyo ni Lolo ang Shangyao Race 8, ay bigla ka na lang naglaho, hindi ka na umuwi ng bahay, hindi ka na rin nakikipag-ugnayan sa amin. Akala ko kung ano na ang nangyari sa iyo. Medyo naging busy lang nitong mga nakaraang araw. 6 na salita lang at gusto mo na akong paalisin. Hindi ba't CEO na ako ngayon? Marami lang talagang inaasikaso. Sige. Sana kapag may oras na ang ating dakilang CEO, ay makauwi ka naman para kumain kahit simpleng handa lang. Alis na ako. Huwag mo na akong ihatid. Kuya. Miss na miss ka na ng lahat. Bakit hindi ka man lang bumabalik para bumisita? Kahapon, nakita ko si ate na umiiyak. Huwag mo na akong tatawagan uli sa susunod. Nawalan na ng alaala si Chinyu.
Kahit papaano, wala munang panganib sa ngayon. Sa Shangyao Race 8 na ipinadala ni Zhang Suking, ay may kulang pa ring isang mahalagang sangkap, kaya naman hindi pa gaanong epektibo ito. Hindi rin naman pwedeng kidlat iyon. Sinubukan ko na iyon kagabi. Ikaw, kagabi ay sumubok ng 7 o 8 beses sa tuktok ng bundok. Kaya naman pala amoy barbecue ka, kapag nababanggit ang barbecue. Nagugutom tuloy ako bigla. Tara na, umorder tayo ng ilang tusok-tusok at beer. Samahan mo akong uminom. Kumusta na, kuya? Nakaka-adjust ka na ba sa buhay mo ngayon? Maayos naman. Masasanay din ako unti-unti, inom na lang tayo. Dagdagang ang dami ng radyasyon. Hayaang bumalik ang epekto ng backlash sa katawan niya. Mayroon pa ba? Meron. 5 beses. Gusto ko ng 5 beses na dami ng dosis. Gusto mong magkaroon ng side effect si kuya, para mapilitan ng pamilya Zhang na gamitin ang Race 8. Tama. Masyadong mahalaga iyon sa pamilya ni Zhang Suking. Siguradong hindi niya hahayaang mamatay na lang siya nang walang ginagawa. Malay mo ay makuha pa natin ang tungkol sa ika-24 na sangkap. Gaano pa katagal bago matapos ang paglipat ng pondo? 1 linggo. Mabuti. Tamang-tama ang paglitaw ni Chinyu. Sa oras na iyon, ibibintang natin sa kanya ang tungkol sa paglilipat ng pondo. Hahayaan natin siya ang samalo ng lahat ng sisi para mamatay siyang may silbi. At makakapamuhay na tayo, ng payapa at walang inaalala. Anong nangyari kay Deswai? Pumunta ako sa kanya kaninang umaga. Pagkapasok ko pa lang, nakita ko na siyang nakahandusay sa sahig. Kaya dinala ko agad siya rito. Bakit nangyari ang ganito? Tila nagsisimula na ang epekto ng radyasyon sa katawan niya. May masamang lason na sumisira sa loob niya. Ang tanging lunas ay ang aking Shangyao Race 8. Lolo, gaano katagal bago kayo makagawa ulit ng gamot? May mga nakahanda ng tableta. Nasa loob iyon ng prasko sa sala. Bumalik ka lang doon at kunin mo ang mga tableta sa prasko. Pinalitan ko na ang lahat ng iyon ng mga chocolate. Ano? Ang iilang natitirang tunay na gamot, na ibigay ko na lahat sa kanya. Kinuha mo ang lahat. Pamana pa iyon ng ating ninunong guro. Isang pambihirang kayamanan iyon. Gumawa na lang kayo ulit, hindi ba? Ang Shangyao Race 8 na ito, ay binubuo ng 24 na sangkap. Pinag-aralan ko ito sa buong buhay ko. Pero 23 lang ang alam ko. Ang huling sangkap. Ang pinaka-importante sa lahat, hanggang ngayon. Hindi ko pa rin alam kung ano iyon. Kahit po kayo, hindi nyo alam. Noong sinuri namin, ang mga sangkap ng tableta, 23 lang din ang lumabas. May isa pang sangkap. Sabi ng AI, hindi raw ito nagmula sa mundo. Kulang ang aking pangunawa. Nabigo ko ang bilin ng ating ninuno. Paano natin malalaman kung ano ang huling sangkap? Ang kasagutan ay nasa loob ng 300 tula. Lolo, nalilito na naman ba kayo? Hindi ako nagsasalita ng tapos. Ang lihim na Race 8 ng pamilya Luo ay noon pa man, ay nakatago na sa pagitan ng mga taluntod ng tula. Ha? Ngunit may isang tula rito na isinulat ni Qin Guan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mo-ari. Qin Guan. Sa ibabaw ng mapanglo na sinaunang burol, may batong sinasabing bulalakaw na nahulog. Bakit sa pagitan ng kalangitan, lumagpak sa lupa upang maging ganitong hiyas? Bagamat may matigas at maputing anyo, sino ang mag-aakalang ikaw ay may taglay na hiwaga? Sa mata ng aso at hasaan ng sungay ng baka, maghapong nababalot ng lanza. Apo, may napagtanto ka ba rito? Sa bundok Zuoshi, 15 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng ulan ng mga bulalakaw. May isang malaking bulalakaw na bumagsak sa bundok. Kung jijilingin ang bulalakaw na iyon para maging pulbos, ito kaya ang huling sangkap. Pulbos ng bulalakaw.
Tama. Kaya pala laging may isang sangkap na hindi tumutugma, tila hindi nga ito isang bagay na nagmula rito sa mundo.